Magiging pag-asa tayo ng lahat. Sisibol ang bagong lahi at bagong lipunan. Wala na ulit pang mga api. Ako si Simon. Estrabor. Kapitan, bakit sa dakong iyon pumupunta ang mga hangal na tipunero? Sapagkat napakababaw puroon, ginang. Bakit mabagal ang takbo? Bakit hindi tulinan? Baka tayo maglagaw sa mga bukiring iyon, ginang. Nalalaman nyo ba ang mga taong dalubhasa sa Agam? Benside, tignan nyo. Hindi natapos dahil sa mga taong dalubhasa sa Agam na hindi raw matibay at mapanganib. Ngunit tignan nyo ang tulay, nariyan pa rin. Yan talaga sasabihin ko. Maaring walang lawang maayos sa kapuluang ito. Ang lunas ay napakadali at hindi kailangan gumugol ng kahit sa pera. Magbukas ng bagong ilog at siraan dating ilog Pasig. Isang panukalang yan, Ki. Ipagpaumanin mo, Ginoong Simon, napakalaking salapi ang magugugol. At bukod pa rito, maraming nayon ang masisira. Hindi kailangan bayaran ng mga trabador. Gamitin ang mga bilanggo. Di makakasapat ang bilanggo, Ginoong Simon. Kung ganon, pakilusin ang buong bayan. Bago simula ng mga suwain sa daungan, naghanap ako ng isang panukalang orihinal, ngunit hindi tinanggap. Oh, Basilio, kumusta naman si Kapitan Tiago? Tulad pa naman ng dati. Hindi pa naman po siya nagpapagabat kahit kanino man. Mga bata ka pa kami ni Kapitan Tiago. Wala pa yun ng droga na yan. Mawalang galang na po. Ngunit ang halamang apyan ay isang uri ng halamang gamot. Di ba, Basilio? Sangayon ako sa'yo, kaibigan. Pag iba ako. Kamusta naman nung itinatag yung WIC Academia ng WIC ang Castilla? Maayos naman po ang lahat. Mabuti naman. Sana yung magtutupad kayo sa inyong plano. Magandang araw sa inyo. Basilio, ikaw ba'y pauwi na at magbabakasyon? Hanggang na nga po, Ginoo. At sino naman ang iyong kasama? Siya ba iyong kababayan? Hindi po. Magkalapit lang ng aming bayan, ngunit hindi kami magkababayan. Hindi pa po ba kayo nakapunta sa bayan nila? So hindi ako nagtutungo sa lalawigan ng mga tao hindi mo bibili ng alahas. Hindi ka magbibili ng mga bagay na hindi kailangan. Kung magalit binata, halina tuminom na lang tayo na sa mesa. Maraming salamat. Ngunit hindi kami umiinom. Ganun ba? Bakit tila kumukulang dugo mo sa kanya isagan? Hindi ko alam, Basilio. Unang tingin ko pa lang sa kanya, iba na ang naramdaman ko. Hindi mo na lamang nang natalo ang 3 piso mo sa sugal o kayo nahulog sa ilog at kinain ng mga buhaya. Sa ilo! Huli! Huli! Umagang-umaga naman po'y nakakagulat kayo. May nangyari po ba? Si Tales nahuli ng mga tulisan. Pinagtutubo siya sa halagang 500. Sinabing papatayin si Tales kapag hindi siya nakapagbayad ng buwis sa loob ng 2 araw. Diyos ko! Kahabag-habag ang kanyang sinapit. Nung Simon, pupunta kami sa Tiano upang makita ang iyong mga alahas. Pupunta rin ako. Kailangan ko ng relo, ngunit napakarami kong inaasikaso. Huwag kang mag-alala, Padre. Hayaan ninyo na maging pamasko na ito. Bueno, maaari natin pag-usapan yan pagkatapos. Oren, gusto ko rin na isang pares na ikaw, na mataas na ore. Kasama natin ang namatay. Isang matandang lalaking katiwala natin sa gubat. Namatay ito sa katandaan. Ayaw pong makinig ng kura na pang mahirap na misa dahil mayaman daw ang Panginoon nito. Wala ba kayong bagong balita para sa akin? Nagsasawa na ako sa aking manarinig. Wala bang balita tungkol sa sapang? Inay, tagal-tagal ko na rin po hindi nadalaw ang inyong puntod. Naalala ko pa kung anong klaseng trahedya ang nangyayari sa atin noon. Mabuti lang po ay kilala ko si Kapitan Tiago. Si Ginoong Simon, ngunit anong ginagawa niya rito? May maitutulong po kaya ako sa inyo, Ginoo? Anong ginagawa mo sa gubat na ito? Hindi ba dito rin tayo nagtagpo? May 13 taon na nakakaraan sa aking palagay. Kayo ang taong nagbigay sa akin ng isang pagkaramay. At kung hindi ako nagkakamali, kayo si Ginoong Crisostomo Ibarra. Si Ginoong Ibarra na sa pagkakaalam ng lahat ay patay na. Isang nakamamatay na lihim ang iyong nalaman at dahil dito,
maaari kang mamatay. Iba ang pagkakakilala ko sa inyo, Ginoong Simon. Ang pagkakatuklas mo sa akin lihim ay maaaring maging banta sa akin. Simon, nooy nahatulan kayo bilang isang pilibustero at dahil doon ay napakulong kayo. Muli ba ninyo itong hahayaang mangyari? Walang nakakaalam nito, maliban sa ating dalawa. Mali pala ako ng pagkakakilala sa inyo. Totoong ako'y naparito. May 13 taon na ang nakaraan upang dakilain ng isang kaibigan na inalay ang buhay para ipaglaban ang karapatan ng mga Pilipino laban sa mga api. At ngayon, nagbalik ako upang ipagpatuloy ang nasimulan. Hindi ko akalain ang lason na naiwan na ilubusan ng kumalat sa lipunan. At ang mga kabataan, wala nang ginawa kundi sumunod, magpaapi, hindi pinakikinggan. Hindi, Ginoong Simon. Kung hindi dahil sa pag-aaral ng mga kabataan sa wikang Kastila, ay hindi tayo pakikinggan ng pamahalaan. Kung hindi dahil sa wikang ito, ay hindi magbubuklod ang mga Pilipino. Simula pa lamang, akin na nasaksihan ang inyong lupon. Hahayaan kitang mabuhay, Basilio. Hahayaan kitang mabuhay. Sumama ka sa akin. Sabay nating isakatuparan ng mga plano laban sa mga api. Salamat sa pagtitiwala, Ginoong Simon. Ngunit, maging ako man ay may pangarap. Gusto kong makapagtapos ng aking pag-aaral. Gusto kong maging isang ganap na doktor. At ano yung mapapala kung makakapagtapos ka ng pag-aaral? Makikita ba bang malayang yung bayad? Makikita ba bang masayang mga tao? Ano ang nais ninyong gawin ko, Ginoong Simon? Isa lamang akong hamak na estudyante. At walang-wala ako sa buhay. Tutulungan kita! Ginoong Simon, hayaan na lang natin silang manahimik. Wala rin naman akong mapapala. Ganyan din ako noon. Ngunit sa pagwawalang bahala na ito, ikaw pa ang masama, ikaw pa ang kamumuyan. Natuloy lamang sa mga tao na magalit sa kanilang nasaktan. Lumalalim na ang gabi. Bumalik na sa inyo, Basilio. Kung magbago ko ang iyong isip, hanapin mo ako sa aking bahay, sa may eskolta. Tama kaya ang aking ginawa. Bahala na. Konting pagtitiis na lamang at malapit na ako magtagumpay. Sa akin ang lupang ito. Walang maibigay ng papeles ng mga bayan na sila ang mayari. Asan ang puweba ninyo? Hindi ako. Ka talaga, Tales. Buha mga na lang! Saan niyo ako dadalhin? Babayaran ko na po, pakawalan niyo po ang aking ama. Huli, tuturuan kita magbasa at magdasal. Aralin mo ang librong ito. Opo, maraming salamat po. Dapat lagi-lagi ka nagbabasa ng dasal para biyayaan ka ng Diyos. Basilio, nandito ka pala. Huli, kamusta ka na dito? Ayos lang naman ako. Hayaan mo. Nag-iipon ako ngayon upang mabayaran mo ang utang mo kay Hermana Pencha. Salamat, Basilio. Narito ako upang ibenta sa inyo ang aking mga lakas. Pasensya ka na, ngunit wala akong pera. Ay, ganun po ba? Papakita ko na lang sa inyo ang aking dito. Maganda yung kwintas na yan, napakaganda naman. Para sa iyo, ibebenta ko na lang sa murang halaga. Ay, ganun. Salamat. Napakagandang pintas. Saan galing ito? Saan ako ito? Ah, ganun ba? Ipagpapalit ko ang kahit anong brilyanteng magustuhan mo para lang sa kwintas na yan. Hindi po pwede, Ginoong Simon. Saan ako ito? Pasensya na po. Ayos lang po yan. Sige po. Alis na ako. Kailangan kong gumanti sa mga praile para sa aking anak. Sinaswerte talaga ako. O Simon, diyan ka pala, halika't sumali ka sa amin. Ginoo, mas gawin natin kapanapanabik ang larong ito. Kapalitan ang aking mga iyas at ang inyong pangako. Sa mga pagkakawang gawa,
kabaitan, at pananalangin. Ginong Simon, ano mo papala ninyo sa mga panalo? Marami. Sawang-sawa na ako sa karinig sa kabutihan. Hangad ko'y maipon ng mga nakakalatay dito. May lagay sa isang sako at maitapon sa dagat. Lipulin ng masama, linisin ng bayan. Ikay may galit. Sakot sa mga tulisan, di po ba? Nasa tulisan sa bundok ang sama, kundi nasa tulisan sa lungsod at mga... Mga gaya nakapagkita sa akin si Padre Irene at nabanggit niya sa akin na sa Los Baños daw pinag-usapan ng lahat. Lahat daw ay tutol. Ngunit hindi naman kumikilos sa mga lupang iyan. Dalawang paraan din ang sinabi sa akin ni Padre Irene. Di ba't si Ginoong Pasta ay may kalangguyuan na isang mananahi? Sangguniang lupo na magdidesisyon. Paano kung laban sa atin ang desisyon? Sabi ko na rin yan kay Padre Irene at ito ang sabi niya sa akin. Malaki na ang ating tinamo. Nagawa na natin ang ating mga kahilingan. Ang malumang sa isang kapasyahan. Paano paraan na makikipagkilala sa kanya? Ang isig na si Quaraga. Ang mananayaw na si Pepay? Hintayin na lang natin ang resulta ng pakikipag-usap ni Sagali kay Ginoong Pasta. Kamusta na yung ngayon? Mabuti naman po ang kanyang kalagayan. Ganun ba? Parito ako para makiusap po sa inyo. Kayo po ay lubos namin pinagkakatiwalaan. Ayokong makailam sa ganyang mga usapan. Masailan lang ang aking kalagayan. Marami akong ari-arian. Kailangan kong mag-ingat. Di po namin hangad na ilagay kayo sa kagipitan. Ipinapalagay ko na di masamang makiisa sa mga adhikain ng pamahalaan. Isa lamang po ang aming mga hangarin. Kahangahangang kasagutan. Ngunit ako hindi niyo pa rin napapapa. May raming tao. Ano ako ng mahal sa Francis? Mahiyang na ang pagkakadikit sa mga kartel. Kiko, kung ano yung pisang bigay sa'yo, magkano naman sa mga praile? Sa mga praile. Alam mo, ang mga praile ang may kagawan ng ganitong pagdasa ng mga tao. Tignan mo, Kiko, ang mga taong iyan ay nagpunta dahil sa sinasabi ng mga praile na huwag pumarito. Ang kalahati naman ay narito sapagkat nagsasabi ang iyong mga kartel ay mahusay. Ngunit hindi nabasa ang liham na pastoral. At isipin mo na walang nakabasa niyan. Ibigan, sa palagay mo kaya ay dahil sa pagtuligsa ni Padre Salvi maaari ako mawala ng hanapbuhay? Mahina na ang tibok ng puso. Wala na ding ganang kumain. Talamak na ang lason sa buo niyang katawan. Tulad ng pamahalaan, pakinggan mo ako sapagkat malaga ang bawat sandali. Sa loob ng isang oras ay isisiklab na ang himagsikan sa pamamagitan ng hudyat ko. Bukas ay wala ng pag-aaral. Ang pamantasan ay wala na rin. Wala kundi dugo at patayan. Noong Simon! Nasa aking kamay ang kalooban ng pamahalaan. Magpasya ka, Basilio. Kasama ko si Cabezang Tales. Nasa baba siya at naghihintay. Pinamunuan ko ang himagsikang ito sapagkat ibig kong iguho ang pintuan ng Santa Clara para kunin sa kumbento si Maria Clara. Maria Clara? Si Maria Clara. Nais kong iligtas siya. Nabuhay ako upang iligtas siya at tanging himagsikan lang ang makakapagbukas sa pintuan ng mga kumbento. Ngunit, huli na kayo sapagkat patay na si Maria Clara. Alingan! Ito ang sinasabi ko, Ginoong Simon. Hindi totoo yan! Buhay si Maria Clara! Kailan mo buhay si Maria Clara? Hindi siya patay at ngayong gabi ililigtas ko siya o bukas ay mamamatay ka. Ito ang lihi ni Padre Irene tungkol sa nangyari kay Maria Clara. Namatay? Namatay nang hindi ko man lang nakita. Namatay nang hindi ko man... Nabuhay ako para sa kanya. Maria! Maria! Mayroon na bang balita tungkol kay Don Tiborcio? Wala pa pong balita hanggang sa ngayon. Ibig kong malaman kung nasaan siya, buhay man o patay. Mahirap ang mag-antay ng 10 taon bago mag-asawang muli. Pangarap? Pulos na mga pangarap. Narinig ko na marami kayong mga kalaban. Ang sabi ng tiya Turina ko ay mananatiling alipin ng bayang ito. Pagkat ang tiya may hangal, hindi siya mabubuhay ng walang alipin. Paano kung wala kayong mapala? Makinig ka, Paulita. Alam mo kung gaano kita kamahal. Naisisinag ko ang aking pagmamahal sa mga matang iyan. Sabihin mo sa buong mundot at ituro mo ang aking bangkay. Ang aking mahal ay namatay sa pagtatanggol ng aking bayan. Ginoong Sigan, narinig ko ang inyong mga sinabi. Gusto ko sana kayo makausap. Natutuwa ako sa mga batang may sariling kuro-kuro. Kahit talawasit ako minsan sa aking kuro-kuro. Ayon sa sinabi mo nagdaos kayo ng isang hapunan. Huwag niyo sana ikaila. Po ako nagkakaila. Pero tawag kita upang may paglinawan sa'yo. Buruin mo, libo-libong tinuruan ko sa Pilipinas ay maraming binatang tumilisa sa mga kalye kung ito ay nakatalikod. Ngunit sa harap ay humahalik na kamay. Sabihin mo nga sa akin, hindi ba kayo binigyan ng pagkakataon makapagsalita? Makapagsalita sa aking klase. Sa bagay,
nakakatanggi ka sa iba. Ngunit, kung totoo ang iyong sinabi, dapat ay pinatigil na kita. Nagpapasalamat ako sa inyo. Hindi ako makikipagtalo kung natatanggi ako o hindi natatanggap ko iyon. Inihiling ko sa aking guro na ibahin ang paksa ng usapan. Huwag niyo sanang ipagpalagay na ako inyong guro. Ako isang praile at kayo isang Pilipino. Tuparin niyo ang inyong mga tungkulin. Yay, masyado mabibigat na paratang. Ang karunungan ay binibigay lamang sa mga dapat magtamo nito. Bakit po may masama at di mabuting ugali? Bagamat tila walang kahinat na ating pinag-usapan. May kabutihan pa rin tayong napulot. Sasabihin ko sa aking kapatid, ako siya tinuruan, ang pinapangamba ko lang ay baka hindi maniwala ang aking mga kaibigan. May sariling Ninabili ni Kapitan Tiago ang paghati-hati ng kanyang ari-arian sa Santa Clara sa Papa Arsobispo. Sa mga korporasyon ng mga parali at 20 piso ay iniwan niya sa matrikulan na mahirap na mag-aaral. Pinawalambisan niya ang 20 piso para kay Basilio dahil sa masamang inaasal nito. Handa akong ialay ang lumukong damit pang Franciscano. Malaga sa akin yun. Ngunit alang-alang sa aking kaibigan na hindi ko man lang nasilip. Hanggang sa maghingalo ay handa akong ibigan. Parang nais ko na rin humimlay. Hihintayin ko ang karingkang iyan. Ito ang tunay na libing. Ito ang kalaman kung paano mamatay. Sinabi ko na sa kanya, ganyan talaga ang kasasapitan niya kapag pumasok sa simbahan at nakitang marumi ang bintita. Ay hindi ito magkukrus. Mabuti nga sa kanya, parusa na yun ng Diyos. Tila bang manghawa ng sakit ang agwa bintita. Mabuti na lamang at pinaalis ako ni Huli. Ayoko makaaway ka ng pride. Kaya pinilit ko siyang humanap ng perang ipambabayad sa akin. Sa pilitang pambayad, utang niya sa akin sa bahay ni Huli. Ano ho? Kaawa-awang Basilio. Wala man lang akong magawa sa kanihinat niya ngayon. Isinama ng mamatay na din pala si Kapitan Tiago. Lang mangyayaring himala kung iiyak ka na lamang dyan, Huli. Ngunit isang paraan lang ang alam ko. Kahit kanino tayo humingi ng tulong, kay Patrick Amora pa din ako tinuturong lumapit. Ito subukan natin. Hindi ka naman siguro pagnanasaan nun dahil sasamahan kita. Diyos ko pa! Si Huli! Huli! Sino daw isang estudyante at alipin, hindi siya dapat pakawalan. Oo nga din po, Kapitan. Isa raw po siyang estudyante na nag-aaral ng medisina at mabuti nag-aaral ng kanyang mga guro. Mabuti na mapanatili siya nakakulong. Mas mabuti na madagdagan ng isang taon para maging mahusay siyang doktor. At para hindi sabihin ng iba na wala akong pakialam para sa bansa. Pero siya ang pinaka-inosente sa lahat at ang hawak niyang mga libro ay para sa medisina na isinulat ng mga Kastila at wala siya sa kainan. Wala siyang ginawa. Mas mabuti pa, para ang parusa niya ay maging babala. Sa iba ganyan ang dapat na pamamahala. Kapitan, di po ba kayo natatakot sa sasabihin ng iba? Ako matatakot, hindi ba't ako'y may isang kapangyarihan? Hindi ako dapat pwedeng dalhin sa korte ng isang alipin. Pasok. Senyor Simon, naging masama akong anak at walang budhing kapatid. Hindi ko pinansin ang pagkamatay ng aking ina at ang pagpapahirap sa aking kapatid. At pinarusahan na ako ng Diyos. Kahit noong may himagsikan ay hindi ako nakialam. Nabigo sila at ako'y nakulong kahit wala akong kasalanan. Iyon ang parusa sa akin. Nakalaya ako dahil sa inyo. Ngayon, handa na ako. Handa na akong ipagtanggol ang bayan. Tarungan ay nasa aking panig dahil ang aking layunin ay para sa mga naapi. Salamat, Basilio. Pinawin mo lahat ng aking agam-agam. Para saan naman po ang lamparang iyan? Hintayin mo. Dinamita! Oo, ngunit hindi basta-basta dinamita. Ngayong gabi, makakarinig ng pagsabog ang Pilipinas at mapupuruan ng mga may sala. Mamayang gabi ay magkakaroon ng pista. Ilalagay ito sa gitna ng handaan. Kung gayoy, hindi niya na pala ako kailangan. Iba ang iyong gagawin. Pagkaraan ng pagsabog, lalabas sa mga tao. Kasunod ko, ikaw ang mamumuno sa iba. Dalhin mo sila sa bahay ni Quiroga dahil naroon ng mga sandata. Mamamatay ang lahat ng mahihina. Lahat? Bakit ang mga walang laban? Oo, lahat. Kailangan magsimula muli. Mula sa mga dugong dumanak at sisibol. Ang bagong lahi, isang bagong lipunan na hindi papaapi. At ano na lang ang sasabihin ng mundo sa gagawin natin ito? Pupurihin tayo ng daigdig. Hintayin niyo ako sa tapat ng simbahan ng San Agustin ng 10:00 ng gabi. Kung gayoy, magkita na lamang tayo mamaya.
ang sinapit ng aking kaibigan sa Isagani. Marahil kung hindi ako nakulong, kasal na din kami ni Huli at isa na akong ganap na doktor. Ano madaganan? Isagani, bakit narito ka? Halika, umalis na tayo dito. Hindi ko pa nakikita si Paulita. Makinig ka sa akin! Pero mahal ko si Paulita. Sasabog ang buong sambahay at mamamatay lahat ng panauhin. Ano yung nakikita? Isang nagliliwanag na lampara. Oo, lampara! Lampara ng kamatayan! Iwanan mo na ako rito. Sasagipin ko pa si Paulita. Juan, Crisosto may bara, sino siya? Kung mapagdirang pananakot, ang isang katalas ng isang pilibustero namatay ng 10 taon nakakalipas. Isa na nga pagtangabirian, hindi ba Padre Irene? Ano masasabi mo, Padre Salvi? Bakit maputla pa sa sukang iyong mukha, Padre Salvi? Maputla? Mukhang gimbal ka ng lagda sa isang impostor na pilibustero. Na may mag-aksaya na pa ng mamatay ako sa unahan. Wala na ito, Padre. Konting panahon na lang ay mawawala na lahat. Ilang oras na lang ay tatalab na ang laso na aking ininom. Diyos ko! Huwag kang matakot. Malalim ng gabi. Nais kong ilabas sa inyo ang kalihim. Sabihin niyo sa akin kung may totoong Diyos. Kahit saan tayo magtungo, nariyan ang Diyos. Padre, ayaw mamatay na may dalang kasamaan. Ako si Crisostong Ibarra, na malaon na ipinagpalagay na patay. Noong araw na pagkatapos kong mag-aral sa Espanya, ay umuwi ako rito upang pasalan ng babaeng inibig ko, si Maria Clara. Kaso, hindi ito'y natutupad. Ang makakapagsabi na inisip ng Diyos, ngunit kailan may hindi siya maghahangad ng masama para sa atin. Kung ganun, ba't hindi niya ako tinulungan? Sapagkat mali ang iyong pamamaraan. Pag-ibig lamang ang makakagawa ng dakila. Ako ang pinaparusahan at hindi ang mga masasamang namamakala na walang dulot at kasamaan. Malibing ka nawa sa kailaliman ng dagat, ngunit kung kakailanganin ka ng tao para sa isang marangal na hangaring ipahintulot ng Diyos na matuklasan ka sa sinapupunan ng alon pansamantala, diyan ka muna, hindi ka mga babaluktot ng katwiran, hindi mag-uudyot ng kasakiman.